araw ng tigil pasada ng Manibela. Ilang tsuper hiling na mapabilang din sila sa service contracting program na epektibo na rin ngayon. Amerika at Iran posibleng magnegosasyon ulit sa Pakistan ngayong linggo para sa layuning matigil ang giyera sa Middle East. Nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, pumirma ng bank secrecy waiver matapos sumarap sa impeachment complaints hearing sa Kamara. Vice President Duterte sinagot ang ilan sa mga alegasyon ni Madriaga. Mula na ngayong araw ang pagpapatupad ng service contracting program ng gobyerno na layong magbigay ng dagdag kita sa mga tsuper sa gitna ng napakataas na presyo ng petrolyo. Sa ilalim po ng programa, babayaran ang mga tsuper ng 30 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro. Depende po yan sa minamaneho nilang pampublikong sasakyan. Sakop po nito ang mahigit 800 ruta sa bansa na mga ruta sa mga pangunahing kalsada at mga dumadaan sa mga estasyon ng tren tulad ng LRT at MRT. Posible raw bumalik ang Iran at Amerika sa Pakistan para magnegosasyon muli ayon kay US President Donald Trump. Sabi ni Trump, gusto raw talaga makipagnegosasyon ng Iran. Git niya, hindi papayag ang Amerika na magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Kabilang ang nuclear weapons sa mga hindi na pagkasunduan ng Amerika at Iran sa peace talks sa Pakistan itong nagdaang weekend. Sabi noon ni Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Khalibaf, bigong makuha ng delegasyon ng Amerika ang kanilang tiwala sa peace talks. Wala pang tugon ng Iran tungkol sa posibilidad ng panibagong peace talks. Sabi sa Reuters ng ilang opisyal ng Iran, wala pang nakataktang petsa pero posible raw ito ngayong linggo o sa susunod na linggo. Dumaan sa bintana ng isang hardware store ang lalaking ito na nakuna sa CCTV sa barangay Doña Imelda, Quezon City madaling araw nitong Lunes. Dahan-dahan siyang bumaba. Nang mapansin ng CCTV camera, tinakpan niya ito. Sunod na nahagip ang lalaki na naglalakad papalapit sa stalls ng katabing supermarket. Sa isang stall kita ang lalaki na binubuksan ng cabinet at may kinuhang pera. Ayon sa pulisya, tumagal ng halos 2 oras ang pagnanakaw. 5 stalls ang pinagnakawan kabilang ang 2 tindahan ng cellphone, 2 watch repair shop at isang tindahan ng mga lighter. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto pa rin sa Northern Luzon ang ridge ng high pressure area. Gayunman, posible pa rin ang local thunderstorms sa ilang lugar. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, may chance ng light to moderate rain sa mga susunod na oras ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Southern Luzon at Mindanao. Posible namang pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Cotabato City ayon sa Pag-asa. Pinabasa kay Ramil Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan nakalatag ang kanyang kaugnayan kay Duterte. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ang ilang patunay raw rito. Kabilang ang video ng pakikita raw nila noong Davao City Mayor pa lang si Duterte. Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram. Sino yun? Si BP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. May screenshot din ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo itong hindi na tatakbong presidente noong eleksyon 2022. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Vice President Duterte na sa lahat ng anyay kasinungalingan sa pagdinig kahapon, inaalmahan niya ang sinabi ni Madriaga na kinailangan siyang tulungan para makatapos sa law school. Sabi ng bise, natapos siyang law school sa sariling pagsisikap. Hindi raw siya humingi ng special accommodation para sa kanyang grades dahil madali lang anya makuha ang bare minimum. Hindi rin daw siya inireklamo dahil sa pagiging bastos o marahas sa ibang law students sa San Sebastian. Sabi pa ni VP Sara, natapos niya ang law school noong May 2005 at pagka-Setyembre ng taong yun ay nag-bar exam agad siya
na hindi pa raw nagagawa noon sa SSC Recoletos. Relatively difficult anyang bar exam ng taong yun. Pumasa siya sa first attempt na 80 ang general weighted average. Ayon pa sa bise, malayo sa kapasidad niya si Madriaga at mga kasabat umano sa Kamara dahil hindi nila kayang gumawa ng kapani-paniwalang kasinungalingan o sumunod man lang sa rule of law. May pahayag din si VP Sara laban sa kasalukuyang administrasyon. Ang kabiguan anya nito na magbigay ng kaginawahan sa gitna ng krisis ay hindi dahil kulang sa resources kundi dahil ginagamit sa pamumulitika ang pondo para makaiwas sa pananagutan. Sinusubukan po namin hingan ng reaksyon dito ang Malacanang. Gabi nitong April 12 nang pasukin ang pinaniniwalaang termite gang ang pawn shop na ito sa Libertad, Pasay City. Sa ilalim ng kalsada, pumasok ang mga salarin matapos maghukay. Walang pasok ang mga empleyado noong araw na yon. Lunes na ng umaga, natuklasan at na-report sa pulisya ang pagnanakaw. Nakikita po natin doon sa loob na binaklas din po ang yung bolt. So meron po silang nakuha doon na approximately mga 1 million worth of jewelries, then 90,000 in cash. Nakita mula sa labas na may isa pang butas sa pawn shop. Posible umanong sinubukang maghukay ng mga salarin papunta sa katabing pawn shop. Pero dahil limitado ang oras, hindi ito napasok. Sa pagharap ng mga taga-National Bureau of Investigation sa House Committee on Justice, iprinisenta nila ang resulta ng kanilang mga pagsusuri sa mga acknowledgement receipt na ipinapakita kung kanino napunta ang confidential fund ng DepEd noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte pati sa Office of the Vice President. Kabilang sa mga inimbestigahan nila ang mga pattern at stroke ng mga pirma at sulat sa mga resibong ito, gaya ni Sally Rendon at Sheila Dado na pareho ang pirma pero magkaiba ang pangalan at sulat. Ang apat naman na individual na ito, magkakaiba ang pangalan pero magkakamukha rin ang pirma. Sabi ng NBI, halos pareho ang stroke ng mga pirma pati ang manner of execution nito. Sa abogado ng bise. Sabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. sa panayam ng unang balita sa unang hirit, hindi pruweba ang mga larawan na iyon dahil kuha iyon sa pangangampanya ng vice-presidente noon. Nauna na rin daw nila itong ginamit sa perjury complaint na isinampa nila laban kay Madriaga. Ang video greeting ng bise kay Madriaga para sa kanyang kaarawan, hindi rin daw patunay na magkakilala sila ng bise. Nakakausap na rin daw nila ang staff ng Office of the Vice President na kumuha sa nasabing video na magpapatunay raw na ginagawa yon ng bise para sa mga taong hindi niya kilala. Purong kasinungalingan lamang din daw ang sinabi ni Madriaga na siya ang nag-deliver ng 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 24 oras. Connie, gaya ng kanyang itinangako, binisita ang personal na humingi ng paumanhin CBI Secretary John Victimilla kay Johnny Lancino. So yung residente ng Mandaluyong City na hinuli matapos magtempuhan na walang t-shirt habang naghahali ng semento sa labas ng kanilang bahay na nasa isang isinitan sa Barangay Addition Hill. Sabi ni Rimulya, nagkamali lang sa pagpapatupad ng ordinansa ang mga pulis sa tauhan ng barangay pero inaako niya raw ang pagkakamali yun. Tinanggap naman ni Lancino at kanyang asawa ang paumanhin ni Rimulya. Kagalang daw ay huwag na itong maulit pa sa iba. Kinumpirma ng National Security Council at Philippine Navy na may cyanide ang mga boteng kinuha mula sa mga Chinese na mangingisda noon. Ayon sa China, gawa-gawa lang ito at walang kredibilidad ang istorya ng Pilipinas. Iginate nilang teritoryo ng China ang Renai Jiao o Ayungin Shoal. Illegal daw ang pananatili roon ng barko ng Pilipinas na nagdulot ng pinsala sa eco-environment doon. Sabi ng mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre, China ang sumira sa kalikasan sa paligid ng barko.